Sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat. Sakto Radio TV, balik ay tapat. Sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat... Magandang balita para sa mga motorista. Inaasahan ang isang napakalaking bawas presyo sa diesel na aabot sa 24 pesos and 50 cents hanggang 26 pesos and 50 cents kada litro simula Martes, Abril 21. Sa diesel, pinakamalaking rollback sa kasaysayan, halos 26 pesos and 50 cents kada litro. Sa gasolina, may bawas din na nasa 2 pesos and 50 cents hanggang 3 pesos and 50 cents kada litro. Nakabatay ito sa trading averages ng Mean of Platts Singapore at palitan ng piso kontra dolyar. Opisyal na ianunsyo ito ng mga kumpanya ng langis sa Lunes, Abril 20. Malaking ginhawa para sa mga jeepney driver, truck operators at pribadong motorista. Posibleng bumaba ang pamasahe at presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mas murang transportasyon. Sa diesel sa Metro Manila, inaasahang bababa sa ilalim ng 120 pesos kada litro. Ang rollback na ito ay tinaguriang super big time dahil bihira ang ganitong kalaking bawas sa presyo ng petrolyo. Isang hinga ng ginhawa para sa sambayanang Pilipino sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya. Sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat... Delikadong maipagpaliban muli ang nakatakdang halalan ng barangay at sangguniang kabataan na nakatakda sa Nobyembre 2, 2026. Ayon sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mungkahi na ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections kung makakatulong sa pagtitipid ng pondo ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Sa isang press briefing sa Iloilo City, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na handa ang Pangulo na pag-aralan ang anumang panukala basta't makabubuti ito sa bansa. Tinatayang aabot sa 16 billion peso ang matitipid ng pamahalaan kung ipagpapaliban ang halalan. The President and the government are open to all suggestions that will benefit the nation, ani Castro. Kailangang dumaan sa maingat na pagsusuri ang anumang panukala bago magdesisyon ang Pangulo. Ang matitipid ay maaaring ilaan sa pagtugon sa krisis sa gitnang silangan. Posibleng maantala ang pagboto ng kabataan at barangay leaders, ngunit nakikita itong hakbang para sa mas malaking kapakinabangan. Hindi pa pinal ang desisyon, ngunit malinaw na bukas si Pangulong Marcos sa posibilidad ng postponement kung ito'y makatutulong sa bansa. Ang usapin ay kasalukuyang nasa yugto ng pagsusuri at diskusyon. Sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat... Patuloy ang patintero ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pinapayagan lamang ang piling komersyal na barko na dumaan sa ilalim ng mahigpit na koordinasyon ng Iran Ports and Maritime Organization, habang lahat ng barkong militar ay tuluyang ipinagbabawal. Bagamat iginiit ng United States na bukas ang ruta, nananatili ang kanilang naval blockade hanggang sa matapos ang negosasyon laban sa Iran. Sa kabilang banda, mariing sinabi ng Iran na ang kipot ng Hormuz ay nasa ilalim ng strict management dahil sa tensyon sa rehiyon. Nasa 6.9% lamang ng normal na daloy ng trapiko, 11 barko kumpara sa karaniwang 60 kada araw. Humigit kumulang 85 barko ang naghihintay sa Gulf waters. Mataas ang war risk premiums, dahilan kung bakit hindi praktikal para sa maraming kumpanya ang pagtawid. Dahil 20% ng pandaigdigang langis at LNG ay dumadaan dito, tumaas na ng 32% ang Brent crude at halos 49% ang WTI crude. Nanatiling sentro ng tensyon ang kipot sa gitna ng sigalot ng US-Israel-Iran. Malaking abala sa shipping companies dahil sa rerouting at dagdag gastos. Ang Strait of Hormuz ay hindi ganap na bukas. Limitado ang komersyal na trapiko, mahigpit ang bantay ng Iran at tuluyang sarado para sa militar. Ang sitwasyong ito ay patuloy na nagpapayanig sa pandaigdigang merkado ng langis at seguridad sa rehiyon. Manatiling nakasubaybay sa ating Sakto Unlimited Quick Bulletin na unang matutunghayan sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pa nating social media platforms. Scan QR code, click subscribe